Unang-una, delikado. Kasi status quo yan, walang galawan. Ngayong binawi na niya, ang China is at full liberty now to do what it wants. O pwede yan magkaroon na naman ng artificial island. At hindi ako magtataka kung artificial island na itatayo nila, dyan na sa Ayungin mismo. No? So anong gagawin natin pag nagtayo na sila ng artificial island dyan? Baka mamaya, gawin na nilang isla yung lagoon sa Scarborough Shoal. O paano natin sila ngayon pipigilan? Delikado po yan na umaalis tayo sa status quo. Dahil yan po ay license para sa China na talikuran din yung kanilang obligasyon na walang galawan. So abangan po natin sa mga susunod na panahon kung ano nang bagong gagawin ng China dahil binawi na po ni Presidente Marcos yung dating sinasabing status quo agreement. Kapag nawala na po ang status quo, po pwedeng magkaroon ng bago. So hindi ako magtataka kung magkakaroon sila ng artificial island dyan sa Ayungin at kung sila gagawa ngayon ng artificial island doon sa lagoon mismo ng Scarborough Shoal na napakayaman pagdating sa mga isda. So wag naman po sana. Pero yan po maging implikasyon ng binitawang salita na naman ni PBBM. Kaya nga po, he is the one complicated. And patuloy pa rin na pinapanawagan na magkaroon ng malaliman pang investigasyon doon sa pinalulutang nila na secret deal o secret agreement, attorney, considering ang laging nababanggit at malinaw naman ito na sa panahon ng Duterte administration, wala namang nawalang teritoryo sa atin. Bago ang kanyang administrasyon, yun nga, merong nawala. Hindi ba pwedeng yun muna ang talagang tutukan na imbestigahan yung nangyari doon sa Scarborough, considering meron ng naunang investigasyon na ukol doon kasi doon talaga nawala yung ating teritoryo? Well, alam mo, lahat ng mga pangyayari dito sa West Philippine Sea, lahat yan nangyari matapos na makipag-negotiate yung dating senador ng Trillanes. No? So talagang importante na malaman natin kung ano na pagkasunduan nila, naging dahilan kung bakit nawala nga ang Scarborough Shoal. Dahil baka itong kasunduan ito rin dahilan na mawala yung iba pang mga teritoryo natin. Pero 2 taon na pong wala sa opisina ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang 6 na taon, wala po ni 1 inch na teritoryong nawala. So tingnan po natin kung ano mangyari dito sa administrasyon ni Marcos. Pero ang pinakadelikado po, tinalikuran niya ang status quo agreement. Asahan po natin, gagalaw at mag-deploy ng mga bagong installations ang China dyan sa pinag-aagawang mga teritoryo. Attorney, may dagdag ko pa dahil doon sa press conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabanggit nga niya na bakit puro parang pinapalaki nga yung issue, bakit binibig deal. Gumawa pala ng sariling hakbang ang Pangulo. Pwede namang hindi niya sundin yung, kasi hindi naman binding talaga, pwede namang gumawa sariling hakbang ang kasalukuyang administrasyon, edi puntahan. Sabi nga niya doon, edi puntahan mo, magpatulong ka sa Japan, sa US, dalhan mo ng Navy, gusto mo ayusin mo yung subukan mo, ganito, ganyan, pwede namang hindi palakihin pa yung estratehiya na ginawa, lagi na lang kini-question. Hamon kasi yan eh. Kung hindi mo gusto ang status quo agreement, gawin mo ang gusto mo. Gusto mo gumawa ng artificial island dyan sa Ayungin, gawin mo. Kaya lang, hindi ka siguradong magagawa mo ngayon dahil hindi mo alam kung anong gagawin ng China. Pero sa akin, alam na natin kung paano magiging kasagutan ng China dyan. No? Gagamit siya ng dahas para pigilin yan. At ang ayaw naman ni Presidente Duterte, ni isang buhay na kanyang sundalo ay mawala na walang saysay. Dahil dapat kung tayo papasok sa isang labanan, ito'y labanan na mapapanalo natin at labanan na talagang para sa interes ng mga Pilipino. Nakikita natin, attorney, na yung nangyayari ngayong tensyon o dyan sa West Philippine Sea, binabaling o sinisisi dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nawawala ang issue kaya naman nagkakagulo dahil sa pulusiya ni PBBM. Yan po ay ang mga kasagutan ng China sa mga gawain na Administrasyon Marcos. Yung panahon po ni Duterte, at ito naman yung dahilan kung bakit dito sa interview sa Politico, sinabi ko kung ano yung naging patakaran dati para ipakita na may alternatibo. Na minsan sa ating kasaysayan, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa panig ng China kung saan po umusbong ang mga kapital, pangangalakal natin sa China, pati na po yung mga pagdating ng turista galing sa China. Attorney, kanya-kanyang mga administrasyon, may kanya-kanyang diskarte kasi nga yung Pangulo yung chief architect nga ng ating foreign policy. So sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ay gumawa siya ng bago tulad ng sinasabi ni partner Admar at hindi na dapat mag-away-away pa. Tayo nga lamang, maliit na bansa lamang tayo, itong teritoryo na pinag-aagawa natin, tinututukan ngayon ng administrasyon, dapat solusyonan na lang, wag na lang mag-away-away.
Ganun Well, ang gusto ng tao. In the first place kasi hindi naman dapat awayin na ang tapos ng presidente. Kung ano man ang naging pananagon na niya, kung meron man, so be it. Pero he stands by kung ano yung nangyari sa kanyang administrasyon. At nagkaroon naman talaga ng kapayapaan doon sa kanyang administrasyon at nagkaroon ng mas maraming pagkain sa pagkainan courtesy of China. So iwan natin yan sa ganyan dahil yan ay kabahagi na ng kasaysayan. No? Pero tingin ko napapalaki itong issue kasi nga linilihi sa mga issue. Ang issue talaga, napakataas sa presyo ng bilihin, yung pangakong 20 pesos sa kada kilo ng bigas, at siyempre, yung iba pang mga kapalpakan ng gobyerno, kasama na po dyan yung bribery initiative at yung politicians initiative. Ang tanong nga dyan, attorney, lalo na ng mga ating mga kababayan, mga netizens na babasa natin, sino ba ang merong secret agreement? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ba o ang China? O si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos, considering parang linyahan na ng Estados Unidos ang kanyang parang nagiging tagapagsalita pa nga siya minsan? Bagamat wala talaga akong personal na kaalaman kasi nga secret agreement siguro ang pinasok ni Presidente Marcos sa mga Amerikano, meron naman tayong alam na mga katotohanan na hindi po pwede itanggi. Unang-una, hanggang ngayon merong 300 million civil contempt ang ating presidente sa isang hukuman ng Amerika dahil hindi niya sinasabi kung nasaan yung mga ari-arian ng estate ng kanyang ama para pambayad dun sa mga biktima ng human rights violations na merong award na tumataginting na $2 billion. Pangalawa, alam natin na meron ng mga tao na napakulong sa Amerika dahil nagtangka silang ibenta ang mga ari-arian ng mga Marcos kasama na ilang mga painting. At alam din natin ang panahon ng PCGG na at least 2 building, hindi lang mga condominium units sa New York, sa Fifth Avenue, mga magagarang address, ang naging pag-aari ng mga Marcos dyan pa lamang sa New York at hindi natin alam kung ano pa talaga yung kabuuan ng kanilang ari-arian na itinago dyan sa Amerika. Wika nga ni dating Senate President Jovito Salonga sa kanyang memoir, bagamat meron siyang inventory ron ng mga properties ng mga Marcos sa Amerika, tingin niya, wala pa sa kalingkingan niya ng kabuuan ng kanilang mga naitagong yaman sa Amerika. So, kung meron mang secret agreement, at secret nga kaya hindi natin alam, baka ito yung dahilan kung bakit bumalentong ang presidente doon sa nauna niyang binitawang salita na China ang pinaka-importante nating kaalyado dito sa Asia. Ngayon din naman ang sinasabi na ating mga karatig bansa. Indonesia, na yung bagong presidente, hindi pa man nanunumpa, nagpunta na ng China. Yung Malaysia, na sabi ni Anwar Ibrahim, wala siyang pakialam sa pagtutulong Amerika, pagpapatuloy niyang malapit na relasyon sa China, at siyempre yung Singapore, no, na nagsabi na hindi, nagtataka sila bakit gusto natin magkagulo samantalang pag nagkagulo teritoryo natin ang lugar kung saan magkakaroon ng labanan, no? So yan po ay malinaw na halos lahat ng ating karatig bansa ay nakikita ang benepisyo ng malapit na pagkakaibigan ng kanilang mga bansa sa China dahil nga pangalawang pinaka-maunlad na ekonomiya na yan, pinakamalakas na bansa at kapitbahay pa. Diba? Dapat naman lahat tayo dito sa ASEAN makinabang doon sa bagong yaman ng China.